Magandang araw sa iyo, Commander. Ako po si Junjun. Ang ibabahagi kong kwento sa iyo ay kwento po ng aking kaibigan na si Bino. Nangyari po ito taon ng 1976 dito sa aming probinsya sa Ilocos. Isang araw, habang bumibili sila Bino ng merienda kasama yung isang kasamahan niya sa trabaho, merong isang matandang babae na dumaan sa kanilang harapan. Ang sabi daw ng kanyang kasama, "Ang baho naman ng matandang to." Bigla raw itong gumanon. Yung matanda na ito ay hindi nila kilala dahil first time lang daw nila ito nakita sa kanilang lugar. Tumingin daw ng masama yung matanda na ito sa kasama ni Bino. Tapos nun, umalis na. Nakalayo lang ito ng 10 hakbang at muling tumingin yung matanda sa kasama ni Bino. Pagtingin daw nun, minuliratan daw ng mata ng kasama ni Bino yung matandang babae. Pagbalik nila sa kanilang trabaho, dumadaing daw ng sakit ng tiyan yung kasama niya kanina. At hindi nagtagal, Commander. Maniwala ka lang po or hindi, yung kasama niyang kumutya sa matanda kanina, bigla itong sumuka. At ang isinuka niya, yung mismong bituka niya. Agad na binawian ng buhay yung kasama niya. Nagawa pa itong isugod sa ospital pero wala na rin dahil nung isinuka nito yung kanyang bituka, wala na itong hininga. Palaisipan sa mga tao doon sa kanila kung paano ba nangyari ito. Dahil sa buong buhay daw ng mga tao doon, ngayon lang sila nakakita ng ganun. Kinahapunan, nung pag-uwi ni Bino, nagulat sila dahil sa kanilang katabi, meron nang nakatira dito. Yung katabi kasi ng bahay nila ay isang maluwang na puro puno. Pero nagulat sila dahil meron na doon nakatayo na isang kubo at may nakatira na isang matandang babae. Sabi ni Bino sa sarili niya, "Ito yata yung matanda kanina, yung kinutiya ng kasama ko. Teka, hindi kaya..." Yun daw yung pumapasok sa isip niya. Agad sinabi ni Bino sa kanyang isip na baka itong matanda na ito ang dahilan kung bakit isinuka ng kasama niya yung kanyang bituka. Nang dahil dun, medyo nakaisip si Bino ng paraan kung paano niya aalamin kung ano bang meron sa matandang ito. Nay? Nay? O anak, dumating ka na pala. Halika na at kumain ka na." Nay, may itatanong lang sana ako. Parang bagong lipat yata yun ah. "Alin, yung kapitbahay natin?" "O Nay, parang kilala ko yun eh. Yan yata yung kinutya ng kasama ko kanina." Bakit naman kasi kinukutya? Porke bagong lipat, kukutyain na." "Hindi Nay eh. Yung nangyari sa kasama ko, matapos niyang kutyain yung matanda, isinuka niya bituka niya." "Ano? Meron bang ganun anak?" "Opo Nay." Kinagabihan, tumambay si Bino sa tapat ng kanilang bahay at nakatingin siya sa bahay ng matanda. Bakod lang kasi ang pagitan ng kanilang bahay at meron itong isang malaking bintana na makikita mo yung tao sa loob. Habang nakatitig si Bino sa bintana ng matanda, nakita niya na merong maliit na apoy na para bang lumulutang sa hangin. Pero napagtanto ni Bino na yung lumulutang na apoy sa hangin, ito pala ay ilaw na gamit ay digaas. Medyo nakaramdam ng takot si Bino pero mas ninais niyang lapitan yung bahay upang alamin kung ano bang meron dito. Dahan-dahan lumakad si Bino upang lumapit sa bahay na ito. Paglapit niya, ipinasok niya yung ulo niya doon sa malaking bintana.
Wala siyang nakikita na kahit anong tao doon, maliban lang sa ilaw na isang nakapatong doon sa lamesa. Habang nakasilip siya, meron siyang naririnig na para bang mahihinang bulong, at yung bulong na ito doon nagmumula sa kwarto na may harang na sako. Umikot si Bino doon sa likod ng bahay at pinakinggan niya yung sinasabi ng bumubulong. Ayon kay Bino, meron daw siyang naririnig na bulong na hindi niya naiintindihan hanggang sa nagsalita ito ng Tagalog. Ang sabi daw ng matandang bumubulong ganito, "Yan ang nararapat sa iyo. Masyado ka kasing mapangkutya ng tao. Dapat lang talaga sa iyo na isuka mo yung bituka mo." Ang sabi daw ng matandang bumubulong. At hindi lang yun, meron pa raw siyang naririnig na sumasagot dito. At yung sagot na ito, para bang galing sa isang batang napakaliit. Ang sabi daw, "Huwag kang mag-aalinlangan na bigyan sila ng karampatan na sakit. Dapat nga hindi lang sakit. Dapat sa kanila ay bawian agad ng buhay." Ang sabi daw ng isang batang maliit na bumubulong. Wala na siya. Agad niyang isinuka ang kanyang bituka matapos ko siyang titigan ng masama. Yan ang nararapat sa mga taong masyadong mababa ang tingin sa mga katulad natin. Tama lang yun. Hindi siya dapat nabubuhay. Kung iniisip nila na sila lang ang dapat mabuhay sa mundo, nagkakamali sila. Wika uli ng maliit na boses. Sa mga oras na ito ay napagtantunan ni Bino kung ano bang meron sa matanda. Ang iniisip na lang ni Bino kung saan ba nanggagaling yung maliit na boses na sumasagot sa matanda. Agad na umuwi si Bino sa kanilang bahay. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Sa kanyang pagtulog ay napanaginipan niya na meron daw isang matanda na nasa tabihan niya at bumubulong ito. Ang sabi daw, "Ikaw na ang isusunod ko. Isang malaking kamalian yung ginawa mo kanina. Akala mo ba hindi kita nakita? Akala mo bang hindi ko alam na andoon ka habang nagkukwentuhan kami ng alaga kong duwende?" Pagtapos nun, agad nagising si Bino at pawis na pawis. Hindi na nakatulog si Bino ng gabing iyon, kaya madilim-dilim pa lang bandang 4:00, bumangon na si Bino. Nakita niya ang kanyang ama na gumagayak na. Pupunta kasi ito sa trabaho. Yung nanay naman niya, hindi pa bumabangon. Ang sabi ni Bino sa kanyang ama, "Tay, kilala niyo ba yung bagong lipat doon? Hindi ko gusto yung nararamdaman ko sa matandang yun." Ang wika daw ni Bino sa kanyang ama. Ang sagot naman nito, "Anak, alam mo, sa tanda kong ito, ngayon pa lang din ako nakaramdam ng ganyan. Aba ilang kapitbahay na natin ang tumira dyan, pero kakaiba ito Mukhang may hindi tama." "Oo nga tay Sa palagay niyo tay, anong meron doon sa matandang yun?" "Ewan ko ba anak, pero ang mas mainam siguro mag-ingat na lang tayo." Tapos nun, nagpaalam na ang kanyang tatay. Pagsikat ng araw, yung nanay niya nagwawalis sa kanilang bakuran. Tapos yung matanda sa kabila, nagwawalis din daw ito habang kumakanta pa. Nagawang batiin ng nanay ni Bino yung matanda sa kabila. Magandang umaga po. Bagong lipat po yata kayo dito sa malapit sa amin?" Ang sabi daw ng nanay ni Bino. Sumagot naman yung matanda. Ang sabi,
Bagong lipat nga po ako rito. Ano pong pangalan po nila? Nagpakilala yung nanay ni Bino at nagpakilala din yung matanda, pero hindi ko na lang sasabihin, Commander, yung pangalan ng matanda. Base kasi sa manggagamot na nilapitan namin, masama raw banggitin yung pangalan ng matanda. Baka raw kasi kami ang balikan nito. Kinahapunan, pag uwi ni Bino galing sa trabaho, nagulat siya dahil yung matanda na yun andoon sa teres ng kanilang bahay habang kausap yung kanyang nanay. Naisa nang palayasin ni Bino yung matanda pero hindi niya ito magawa. Ang naririnig ni Bino sa pinag-uusapan ng kanyang nanay at yung matanda, ganito, Commander. Ang sabi ng aking nanay, sino pong kasama niyo po dyan? Bakit po nag-iisa lang po kayo? Hindi po ba delikado sa matanda yung nag-iisa lang dyan? Ayos lang naman ako dito. Mas gusto ko nga yung nag-iisa ako. Ayoko kasi may kasama. Baka mamaya makaabala lang ito sa mga ginagawa ko. Ganun po ba? Ano po bang ginagawa po nila araw-araw? Ako kasi, nang dahil sa matanda na ako, ayoko nang may kahalo sa aking higaan o kaya sa aking bahay. Ayoko kasing pangdirihan ako ng mga anak ko. Mas nanaisin kong mabuhay mag-isa. At sa bakuran aking titiran, araw-araw akong magtatanim dito ng halaman upang meron akong libangan. Ayos po yan. Para hindi na kayo naboboring, di ba po? Siyempre naman, mabuti naman at kahit paano, meron na akong nakakausap dito at ikaw yun. Andito na po pala anak ko. Anak, Bino, siya nga pala si Aling Dilayda, bagong kapitbahay natin. Pasensya ka na, Commander, kung binigyan ko ng pangalan yung matanda pero hindi ito yung tunay na pangalan nun. Magandang hapon po. Bagong lipat po yata kayo? Oo, iho. Bagong lipat lang ako dito. Ano nga ang pangalan mo? Ako po si Bino. Bino? Napakagandang pangalan. Sumesenyales sa isang batang napakasipag. Maraming salamat po. Sige po, tutuloy na po ako sa loob. Sige bata, magbihis ka na. Baka mamaya pagod na pagod ka. Kailangan mo nang mamahinga. Biglang tumawa ng ganon yung matanda at lumabas yung ipin nito. Sa magkabilang gilid ng kanyang ipin ay sobrang itim nito. Kaya medyo nakaramdam ako ng takot. Nung nasa loob na ako ng aming bahay, tinawag ko kunwari ang aking nanay upang merong itanong. Pero ang katotohanan, ang itatanong ko kung ano ba ang ginagawa ng matanda na ito sa aming bahay at kung bakit pinapasok ito ng aking nanay. Nay? Nay? O anak, bakit? Nay, asan po yung bisang ko? Maliligo sana ako, Nay. Andyan lang anak, nakasabit na dyan sa mahigaan mo. Nay, hindi ko po makita Pwede po bang punta kayo rito saglit? Sige anak, pupunta na ako dyan. Pagdating ng aking nanay ay kinausap ko siya ng mahinahon. Nay, bakit ba nandito yung matandang yun? Hindi ba kayo natatakot dun? Bakit naman ako matatakot anak? Wala namang ginagawang masama yung matanda. Saka, ang bait-bait ng matanda Binigyan pa nga ako ng ulam kaninang tanghali. Ano, Nay? Anong ginawa sa ulam? Ginain niyo ba, Nay? Oo, anak. Ang sarap nga nung luto Aling Dilayda, saglit lang po Kakausapin ko lang po yung anak ko. Uuwi na ako. Medyo gabi na rin kasi Magluluto pa ako ng kakainin ko. Sige, uuwi na muna ako at baka naaabala ko na kayong magnanay. Ang sabi nung matanda. Pag alis nun, agad isinarado ni Bino yung kanilang pintuan at saka kinausap uli yung kanyang nanay. Nay, huwag niyo nang pinapapasok dito yung matandang yun. Hindi maganda pakaramdam namin ni tatay doon.
Anak naman, wag naman kayong ganyan sa tao. Aba masyado nyo namang iniisipan ng hindi maganda yung tao. Huwag kayong ganyan. Kaya yung kasama mo isinuka yung bituka dahil ganan ang ugali Masyadong mapagkutya. Nay, makinig ka sa akin, Nay. Alam nyo ba kagabi, pumunta ako doon sa likod ng bahay nila, Nay. Narinig ko meron siyang sinasabi. Anak, huwag kang ganyan. Ano ka ba? Huwag niyo naman masyadong iniisipan ng masama yung tao. Ay naku, Nay, ewan ko ba sa'yo? Habang nag-uusap si Bino at ang kanyang nanay, narinig nilang tumatawag sa labas ang kanilang tatay. Medyo nakainom pa nga ito. Bino! Bino! Tay, kayo ba yun, Tay? Ako nga ito, Bino. Buksan mo nga yung pinto, lintig na. Bakit ba sinasarado nito, ha? Tay, sige po, bubukas ko na. Pagbukas ni Bino ng pintuan, nakita niya yung kanyang ama, lango sa alak. Bakit niyo ba sinasarado, ha? Saka, ang aga-aga pa. Natutulog na ba kayo magnanay? Ikaw naman, uuwi ka lasing, saka ka mag-iingay. Bakit ba kasi nakasarado yung bahay, ha? Aba sa unang pagkakataon, ngayon ko lang nakitang sinarado ng gantong oras yun, ha? Ito kasing anak mo biglang isinara. Tay, sinarado ko kasi at yung kapitbahay natin nakatingin kasi rito. Yung kapitbahay? Yung matandang yun? Kung gusto mo anak sunugin ko yung bahay nun ngayon Tay, wag. Wag, Tay. Baka mamaya matulad tayo dun sa may katrabaho ko. Isinukay bito ka. Bakit? Ano bang meron sa matandang yan? Sandali. Kukunin ko lang yung baril ko. Hoy! Ikaw matanda ka. Balita ako mangkukulam ka. Lumabas ka nga dyan at puputukan kita. Tay! Wag, Tay! Wag kayong gumanyan, Tay! Anong wag? Sabi mo mangkukulam itong matandang ito Hoy! Lumabas ka nga dyan, matanda ka. At nang makita mo sinong tinatarantado mo dyan. Habang nagagalit ang ama ni Bino, hindi naman kumikibo yung matanda. Meron pa nga itong ilaw doon sa tapat ng kanilang bintana hanggang sa pinatay ito ng matanda para mas lalong walang makita sa loob ng kanilang bahay. Kinabukasan, magang-maga, yung tatay ko ay nakasilip doon sa bintana ng matanda at tinatawag yung matanda. Magandang umaga po. Tao po. Aling Dilaida. Ano yun? Anong kailangan po nila? Hihingi lang po sana ako ng pasensya sa nangyari kagabi. Wala yun. Naiintindihan kita. Dala lang yan ng pagkalasing mo. Huwag mong isipin yung nangyari. Pasensya na po talaga. Siya nga po pala. May dala po akong isda. Pinirito. Sige, ilapag mo na lang dyan. Maraming salamat. Pagbalik ni tatay sa bahay, sinabihan niya ang aking nanay na kausapin uli yung matanda upang humingi ng dispensa sa nagawa ni tatay kagabi. Dala lang daw kasi yon ng kanyang pagkalasing at saka medyo mainit ang ulo ng aking tatay dahil nga hindi raw sila sinuwelduhan ng kanilang amo. Oy, kausapin mo yung matanda mamaya. Humingi ka uli ng dispensa para kasing hindi ko alam yung ginawa ko kagabi Yan naman ang hirap sa'yo. Pag nakakainom ka, akala mo ka kung sino. Hindi mo nakilala yung mga kaharap mo. Basta sabihin mo na lang na pasensya na, hindi na mauulit. Sige, ikaw ang bahala. Umalis na si Bino nung oras na ito. Pagdating niya kinahapunan, naabutan niyang muli yung kanyang nanay at yung matanda nagkukwentuhan. Pinagmamasdan lang ni Bino yung matanda. Ang sarap pa daw ng tawa nito habang nagkukwentuhan sila ng kanyang nanay. Pero merong isang bagay na napansin si Bino habang nagkukwentuhan sila. Pag yung nanay niya ang nagsasalita, itong matanda naman ay tila ba parang bumubulong. Yung bulong na
Bumubuka yung bibig niya pero walang lumalabas na boses dito. Hanggang sa nagpaalam na yung matanda at magluluto na raw uli ito ng hapunan niya. Bandang 9:09 ng gabi, tulog na sila Bino, maging yung nanay at tatay niya. Nagulat na lang kami nung sumigaw yung nanay ni Bino ng sobrang sakit daw ng kaniyang tiyan. Agad pumunta si Bino at yung tatay niya doon sa tulugan ng kanilang nanay. Wika ng kanyang ama, "Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang kinain mo? Bakit ba sumasakit ang tiyan mo?" "Sakit ang tiyan ko." "Ano bang kinain mo kasi? Binigyan lang ako ni Aling Dilaida kanini." "Nang ano?" "Binigyan niya ako ng munggo. Masakit na tiyan ko eh. Kanina pa ako pabalik-balik sa toilet." Ang sabi daw ng nanay ni Bino, "Asya, pumunta tayo ng ospital, patitignan kita." Pagdating nila sa ospital, sinabi ng mga doktor ay wala silang nakikita sa nanay ni Bino. Normal naman daw ang lahat. Binigyan lang ito ng gamot na pangtanggal ng sakit ng tiyan pero pag uminom daw ito, mas lalong sumasakit yung tiyan niya. Kaya ang sabi ng doktor na isa, na para bang may nalalaman sa mga ganitong bagay, "Kuya, dalhin mo na po yung asawa mo sa albularyo. Meron po akong kilalang albularyo." "Ho? Bakit ho kailangan magpa-albularyo?" "Yung asawa mo ay merong gumagawa dyan. Hindi yan makikita ng mga doktor. Dalhin mo siya sa albularyo. Ito ang address ng albularyo. Siya lang ang makakatulong sa inyo. Mas lalo lang lalalayan pag dito pa siya magtatagal." "Ay, ganun ho ba? Sige ho, saan ho ba namin matatagpuan tong lugar na to?" "Basta pupuntahan niyo po yung address na yan. Dalian ninyo. Baka ho lumala pa yan." Nung marating nila yung bahay ng albularyo, inabot na sila ng 2:00 ng madaling araw. Gulat na gulat sila dahil nung mga oras na ito, nakabukas yung pintuan ng bahay ng albularyong matandang lalaki. Ang sabi daw sa kanila nito, "Mabuti naman at natuntun nyo ang aking bahay. Kanina ko pa kayo inaantay." Lolo, sumasakit ho kasi yung tiyan ng asawa ko. Dinala namin ng doktor wala naman hong makita. Itinuro ng doktor yung bahay nyo, baka ho kayo makakatulong sa akin." "Talagang ako lang ang makakatulong sa inyo. Yang sakit ng asawa mo ay hindi makikita ng mga doktor dahil gawa yan ng tao. Halika, maupo ka rito, Ineng. Ano bang nangyayari sa'yo? Anong nararamdaman mo?" Sinabi ng nanay ni Bino na sumasakit daw ang tiyan nito. Ang sabi naman ng albularyo, "Ang may gawa niyan yung kapitbahay mo." "Ho? Paano niyo po nasabi na yung kapitbahay po namin ang may gawa nito, Lolo?" "Yung kapitbahay ninyong matanda. Taga dito yan sa amin. Alam kong dun yan lumipat malapit sa inyo. Matagal ko nang sinusubaybayan ang matandang yan. Dito sa lugar namin ay maraming nabiktima yan." Lolo, ano pong gagawin natin? Mapapagaling niyo po ba yung asawa ko?" "Mapapagaling siya. Huwag kang mag-alala, iho. Meron akong hinandang gamot para sa asawa mo. Kabisado ko na yung mga ritual na ginagawa ng matandang yon. Pag meron silang hindi nagustuhan sa tao, pakakainin nila ito. At ang masama dyan, yung ipapakain ng matandang ito ay merong ritual galing sa kaibigan niyang duwending itim. Eto, inumin mo ang langis na ito. Yang langis na iyan ay gawa sa niyog. Meron yan ritual upang makontra yung ginawang ritual ng duwending itim." Pag inom ng nanay ni Bino nung langis, agad nakaramdam ito ng ginhawa. Tapos, utot siya ng utot. "Oh, kita mo? Wala na. Yan lang ang gamot doon. O siya, dalin mo pa itong isang bote. Kailangan mo yan. Kung sakaling may makaramdam sa inyo ng kakaiba, inumin nyo lang yan, ha?"
Maraming salamat ho, Lolo. Magkano hong ibabayad ko sa inyo? Anong kamo bayad? Pasensya ka na, iho. Ang panggagamot ay walang bayad. Kung ang iba ay tumatanggap ng bayad, pues ako hindi. Kasi alam mo, pag merong bayad, hindi tatalab ang gamot. Ganon kaming mga albularyo. Sige na, madaling araw na makakauwi na kayo. Kayo lang ang inaantay ko kaya hindi pa ako natutulog. Sigurado ho ba kayo, Lolo, na wala ho itong bayad? Wala, iho. Sige na, umuwi na kayo. Paglabas nila Bino sa bahay ng albularyo, sasakay na sana sila sa tricycle na kanilang inarkila pero halos hindi sila makalapit sa tricycle kahit kinakawayan na sila ng driver. Meron kasing nakikita sila Bino na nakatayo na isang matandang babae sa likod ng tricycle. Nakasuot ito ng purong itim tapos kulubot yung mukha nito. Wika pa daw nung driver ng tricycle. Pumunta na raw sila doon dahil aabutin na sila ng liwanag bago sila makauwi. Hindi naman maintindihan ng tricycle kung ano ba yung tinuturo nila Bino. Pero lumilingon ito doon sa pwesto na tinuturo nila hanggang sa nabwisit daw yung driver. Umalis daw ito at saka sila iniwanan. Agad silang bumalik sa bahay ng albularyo. Sinabi nila rito na kung pwede, doon muna sila makikitulog kahit ngayong gabi. Tinanggap naman sila ng albularyo. Naiintindihan daw ng albularyo yung kanilang kalagayan dahil nga wala na silang masasakyan pa uwi nung mga oras na yon at saka yung bahay ng albularyo ay napakalayo sa mga kabayanan. Sige, dito na lang muna kayo. Kayo na lang ang matulog sa kama ko. Nararamdaman ko kasi nariyan yung matanda sa labas. Ako nang bahala rito. Kung sakali kayo na rin ang bahala sa akin. Pag ako ang natalo, ipalibing nyo na lang ako. Kuya, wag naman ho kayong gumaganyan. Hindi kayo maano. Dito na lang ho kayo sa loob ng bahay nyo. Huwag nyo na pong labasin yung matanda doon. Hindi po pwede, iho. Alam mo, ang buhay ko ay nakaalay na pagdating sa mga ganito. Handa akong matapos sa pamamaraan na ganito. Ayos lang sa akin na ialay ko ang buhay ko para sa inyo. Sige na, matulog na kayo. Walang nagawa sila Bino nung mga oras na ito hanggang sa nahiga na lang sila. Pero si Bino, hindi siya natulog at pinakikiramdaman kung ano ba ang mangyayari. Lumabas si Bino bandang 3:30 ng madaling araw. Nakita niya yung matanda. Nakatayo ito doon sa labas ng kanyang bahay. Tapos, andoon din yung isang matandang babae na si Aling Delidah. Ikaw talagang matanda ka. Kahit saan ka pumunta, hindi pa rin natitigil ang panghahamak mo sa mga tao. Ngayon, kung hindi pumunta sa akin ang mag-anak na ito, paniguradong binawian na ng buhay yung babae. Ano bang kasalanan nila sa iyo, ha? Ang sabi raw ng matanda. Sumagot naman yung matandang babae. Ang kasalanan nila sa akin ay hindi ko mapapatawad. Pinagbantaan nila ang aking buhay dahil yung kanilang padre di pamilya, muntik na akong barilin. Yun lang ba? Hindi ka naman binarili. Bakit mo tinuluyan? Yung ginawa ko sa kanila ay konti lang. Mahina lang yun. Kahit na, hindi dapat ganon. Ngayon naririto sila sa aking bahay, susundan mo ba? Anong akala mo? Pababayaan ko sila? Kagaya ng dati, handa akong ialay ang aking sarili. Maipagtanggol lang yung mga taong inaapi mo. Ako ang inapi. Kaya karapatan kong gumante. Masyado talagang mababaw ang utak ninyong mga mangkukulam. Sige, total naririto ka lang din naman. Kung gusto mo ngayon na tayo magtapos. At saka,
Tinakasan mo ako eh. Bakit kailangan mong lumipat ng kabilang bayan upang doon ka manggulo? Wala na yun. Wala ka na doon, matanda ka. Kung gusto kong gumawa ng hindi maganda sa mga tao, masyado nilang inaapi yung mga katulad ko. Kahit saan ka lumipat, kung ganyan ang ugali mo, marami kang makakalaban ng mga tao. Biglang bumalik si Bino sa higaan at sinabi ni Bino sa kanyang ama yung kanyang mga naririnig. Tay, gising tay. Bino, ano ba? Abay, ng oras na matulog ka na nga. Hindi tay, yung matandang albularyo at saka yung matandang magkukulam. Ando sa labas, nag-uusap sila tay. Ano? Pumunta rin sa labas yung tatay ni Bino at kinausap yung matanda. Lolo, ano ho bang ginagawa niyo po dyan gabi na? Madaling araw na ho pala. Pumasok na ho kayo rito. Tay, hindi mo ba nakita yung nasa harapan ng matanda? Andun yung matandang babae. Yung mangkukulam, tatay. Ano? Ay wala naman Hindi ko nakikita. Nagulat yung tatay ni Bino dahil biglang sumagot yung matandang babae. Andyan pala kayo. Bakit ho hindi kayo umuwi sa bahay ninyo? Teka, nariyan ho pala kayo, Aling Dilaida. Bakit hindi ko ho kayo napansin kanina? Madilim kasi sa pwesto ko, kaya hindi mo ako nakita. Bakit sinusundan niyo ata kami? Hindi ko kayo sinusundan. Dinalaw ko lang ang kaibigan kong albularyo. Nagkataon naman na naririto rin pala kayo. Oo kasi yung asawa ko, sumakit ho yung tiyan. Ganun ba? Sige, matulog na kayo. Madaling araw na, may trabaho pa kayo bukas. Pagputok ng araw, kumuha ng tricycle sila Bino at umuwi sa kanilang bahay. Pagdating nila doon, gulat na gulat sila Bino dahil yung bahay nila nakabukas at yung mga gamit nila ay sabog-sabog. Napansin ng nanay ni Bino bakit yung mga ibang damit nito ay wala. Wala rin yung ibang damit ni Bino, maging yung mga damit ng kanyang ama. Kaya ang duda ng tatay ni Bino, baka raw pinasukan ng magnanakaw yung kanilang bahay. At saka, sino naman daw ang magnanakaw sa kanilang bahay? Dahil sa tagal na nila doon, kilalang kilala sila ng mga tao dito. Lintik, sinong kaya magnanakaw dito? Malaman ko lang kung sino yon, may kalalagyan sa akin. Ang wika raw ng tatay ni Bino habang galit na galit ito. Bino, tay, walang nawala sa mga pera natin. Yung mga gamit lang natin ang nawala. Duda ako Hindi kaya si Aling Dilaida kumuha ng mga gamit natin? Ewan ko lang tay. Yung ama kasi ni Bino, ang alam niya sa mga ganong klase ng tao, pag sa oras yung mga gamit nito ay niritwalan, siguradong may mangyayari sa kanila ng masama. Kaya ang sabi pa ng tatay ni Bino, hindi pwede ito. Hindi yung matandang yan ang magpapalaya sa atin. Siya ang palalayasin natin dito. Sandali kukunin ko lang yung baril ko. Ngayong hindi ako nakainom, may kalalagyan sa akin tong matandang ito. Agad na pinuntahan ng tatay ni Bino yung bahay ni Aling Dilaida. Aling Dilaida, asan ka? Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo kinuha yung mga gamit namin? Anong gagawin mo doon? Sigurado ka ba na ako ang kumuha? Baka naman pinasukan kayo ng mga magnanakaw. Hindi Kung magnanakaw ang papasok sa bahay namin, bakit hindi kinuha yung mga pera namin? Siguraduhin mo lang yung mga pagbibintang mo. Baka mamaya kung anong mangyari sa iyo. Ingat ka. Oo. Kilala ka na namin, Aling Dilaida.
Dahil yung pinuntahan namin kagabi ay isang manggagamot. Alam na namin kung ano ang likaw ng bituka mo. Ayun naman pala Bakit nagtataka ka pa? Walang yakang matanda ka. Papatayin kita! Agad binaril ng tatay ni Bino si Aling Dilaida. Pero, ang pinagtataka ng tatay ni Bino, naubos lang yung kanyang bala. Hindi tumatama yung bala doon sa matanda. Bukod pa doon, sa balikat ng matanda ay meron siyang napansin na nakaupo. Para daw ito isang bagay na maliit na gumagalaw. At nakikita niya na parabang ito ang sumasangga sa bala na pinakakawalan ng tatay ni Bino. Lintik kang matanda ka! Ano yan? Ano yung gumagalaw sa balikat mo? Yan lang naman ang aking alagang duwende. Siya ang sumasalo ng mga walang kwentang pinakakawalan mo. Nang dahil sa wala ng bala yung tatay ni Bino, hinugot nito ang kanyang itak at agad na sinugod yung matandang si Dilaida. Bago ito makalapit, naramdaman ng tatay ni Bino na parabang nanikip yung dibdib nito hanggang sa humawak siya sa kanyang dibdib at nabitawan yung itak hanggang sa bumagsak sa lupa yung tatay ni Bino. Inakala ni Bino na wala na yung matanda dahil natigil yung ingay sa loob ng bahay nito. Pero nung pumasok si Bino dito at saka yung nanay niya, nakita nila na yung kanilang padre di pamilya nakabagsak sa lupa. Tay! Tay! Anong nangyari sa'yo, Tay? Tay! Paulit-ulit na ginigising ni Bino yung kanyang ama pero wala na itong hininga. Yung matanda naman ay hinahanap nila pero hindi na nila ito nakita. Yun ding araw na ito, yung tatay ni Bino ay binurol na sa kanilang bahay. At lahat ng mga dumarating na nakikiisyoso sa patay, tumitingin doon sa bahay ng matanda. Ayon kay Bino, pagtitingin yung mga tao na ito sa bahay ng matanda, para daw silang nahihilo. At yung mga ibang kabataan doon, nagbibiruan pa na pupuntahan daw nila yung bahay ni Aling Dilaida upang sunugin, para daw wala na itong mabiktima. Pero si Bino, paulit-ulit na pinapaalala na wag pupunta sa bahay na yun. Kahit sabihin pang wala na doon yung matanda, baka delikado pa rin daw ito. Nang dumating na yung araw ng libing ng kanyang ama, iyak ng iyak si Bino at hindi matanggap yung pangyayari. Pumapasok din sa isip ni Bino na gantihan yung matanda. Kaya nga lang, saan niya ito hahanapin? Nung mailibing yung tatay ni Bino ay nakatingin siya doon sa bahay ng matandang mangkukulam. Nakaisip ng katarantaduhan itong si Bino, kaya ang ginawa niya, kinuha niya yung isang galon na gasolina. Sinunog niya yung bahay nito. Habang nasusunog yung bahay, dahil sa likod nun ay merong isang puno ng mangga. Pati yung mangga ay nasunog na rin. Ang masama pa nito, nung masunog yung mangga, pati yung bahay, yung may-ari ng lupa ay kinasuhan si Bino sa barangay. Naging depensa naman ni Bino sa barangay. Nagawa niya lang daw yun dahil yung tatay niya kinulam ng matanda doon. Nagtataka naman yung may-ari ng lupa. Sinong matanda ang sinasabi nito? At saka, bakit daw sinunog ni Bino yung kanyang puno ng mangga? Inaanihan daw yon kada taon. Nagtataka rin si Bino kung bakit hindi alam ng may-ari na merong nagtayo doon ng bahay at merong tumira. Base naman sa mga naging testigo na totoong merong tumira doon, kaya nagtataka rin sila kung bakit daw hindi alam nung may-ari na merong tumira sa kanyang lupa. Ang sabi naman ng kanilang kapitan, bakit ba hindi mo alam kung bakit may tumira na sa iyong lupa? Ang sagot naman ng may-ari, hindi daw niya talaga alam dahil halos kada linggo pumupunta raw ito doon sa kanyang lupa upang dalawin yung mga puno ng mangga.
Basta wala raw siyang nakita doon na bahay. At mas lalong wala itong nakita na may nakatira doon na isang matandang mangkukulam. Ipinakita pa nga ni Bino doon sa barangay yung isang maliit na manika. Base kay Bino, ito raw yung manika na ginagamit ng matandang mangkukulam pag meron na itong tao na gustong kulamin. Natawa naman yung mga taga-barangay at sinasabi kay Bino na hindi totoong may mangkukulam, pero tuloy pa rin yung kinaso sa kanya at napagkasunduan nila na yung puno ng mangga at yung bunga nito ay kanilang babayaran kada taon. Hanggang dito lang po, Commander JH, ang sulat ko sa iyo. Pasensya ka na dahil medyo malabo yata yung pagkakasulat ko sa iyo. Ikaw na po ang bahalang mag-adjust. Hanggang dito lang po at more power sa iyong channel. Siya nga po pala, palagi po kaming nakikinig sa inyo nila Bino. Gustong gusto po kasi namin yung boses nyo ni Bino. Kagaya na lang po sa kwento ninyo na Kasendong. Na pag si Kasendong na po ang nagsasalita, Commander, talaga pong hangang-hanga kami sa boses na ito. Sana po, Commander, pag nagbigay kayo ng advice sa amin, yung boses po na yon ang inyong gamitin. Hanggang dito lang po, Commander, at maraming salamat po. Wow! May request si Kuya. Sige, total, request mo yon na yung boses na ito ang gagamitin ko pag nagbigay ako ng advice sa kwentong ito. Sige po, Kuya, walang problema. Komento ko sa inyong kwento, Kuya Bino at Kuya Junjun. Yung matandang ito ay para bang nasa level 7 na ang kakayahan. Kaunting kaalaman. Alam niyo po, yung mga mangkukulam ay meron din pong tinatawag na magmula level 1 hanggang level 10. Ang pinakadelikado po dyan yung level 10. Pag sa oras nasa level 10 na yung mangkukulam, paniguradong kahit hipan ka lang nito, ay paniguradong mamamatay na yung tao. Isipin mo, tinignan lang niya ng masama yung lalaki, isinuka na ibituka. Yun lang naman po ang advice ko at saka maraming salamat po sa pagsulat niyo sa akin at sa akin kayo sumulat kahit hindi po ako magaling na narrator. Kuya, pinagbigyan na kita. Pasensya ka na, medyo bahala ka nang magkwan sa pag-narrate ko dahil medyo nabubulol ako eh. Pagod po kasi ako, pasensya na po kayo. Ito po yung natural kong boses. Yung ginagamit ko po pag si Kasendong dati ang nagsasalita. Talaga namang ayos din naman, mukha talagang matikas na lalaki, ganyan, matapang na lalaki. Ano, ulitin ko pa ba? Okay, sige, isa pa. Maraming salamat sa pagsulat ninyo sa akin kahit sabihin na hindi ako magaling mag-narrate, sa akin ninyo napili na sumulat at hindi sa ibang narrator. Yun lang po at maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Commander JH. Good day!